Ang sumunod na tagpo ay makikita si Will na kalahating nakahubad at lubos na litong-lito, hindi maunawaan kung ano ang layunin ng lahat ng ito. Ngumiti si Sheridan at tiniyak sa kanya na wala siyang gagawing masama, bagamat hindi niya lubos na may tatago ang kanyang matinding pananabik. Samantala, agad siyang inakusahan ni Julius na may hindi kanais-nais at kahindik-hindak na mga kagustuhan, ngunit sinabi ni Sheridan na mali ang kanyang pag-unawa at iginiit na ito ay lubos na kinakailangan. Napabuntong hininga si Will at tinanggap na wala na siyang maraming pagpipilian, subalit nagpatuloy pa rin si Julius sa kanyang pagtutol at tinawag siyang pervert. Ngunit biglang natahimik si Julius nang makita niya ang malaking pilat sa likod ni Will. Para bang nagyelo siya sa kanyang kinatatayuan, habang iniisip kung gaano kalalim ang pinagdaanan ni Will upang makaakyat sa tore. Sinuri ni Sheridan ang katawan ni Will at nakita rin niya ang parehong pilat. Tinanong niya si Will kung saan at paano niya nakuha ang sugat na iyon sa kanyang likod. Nag-atubiling sumagot si Will at sinabi na sa palagay niya ay nakuha niya ito habang pinoprotektahan si Alf Arya noong sila ay bata pa. Sa sandaling marinig iyon, mariing hinampes ni Sheridan ang likod ni Will at sinabing iyon marahil ang sagot. Tinanong naman ni Will kung ano ang ginagawa niya, at ipinaliwanag ni Sheridan na sinusuri niya ang lokasyon ng lock upang mabuksan ang susunod na pinto. Ipinabatid niya na pinagmamasdan niya ang kanilang pagsasanay at sa tingin niya ay napakatalinong desisyon ang pagtuon sa anchoring. Dahil kung makokontrol ni Will ang mahiwagang enerhiyang iniangkla niya, dadalhin siya nito patungo sa Whis, at tama ang direksyong iyon ng pag-iisip. Sinabihan din ni Sheridan si Julius na mas mabuting maging tapat siya sa sarili dahil siya ay tunay na henyo. Nilinaw naman ni Julius na hindi niya kailangan ng walang laman na papuri dahil nagkamali siya. Ngunit tiniyak ni Sheridan na hindi siya nagkamali dahil si Will mismo ang sagisag ng anchoring. Ang totoo, nalampasan na niya ang hadlang sa pag-iimbak ng mahika dahil dumadaloy sa kanyang dugo ang lahi ng mga mage ng wands. Gayunpaman, may kakaibang katangian ang katawan ni Will, hindi niya mailabas ang mahikang nasa loob niya. Sa halip, sakim niya itong iniipon sa kanyang kaibuturan. Kahit gaano pa sumigaw ang kanyang katawan, patuloy niyang sinisipsip at iniimbak ang enerhiya mula sa labas. Ipinabatid ni Sheridan na ang magiging misyon ngayon ni Will ay matutunang kunin ang nakaimbak na enerhiya sa kanyang sariling kagustuhan. Sa madaling salita, kailangan niyang matutong i-charge ang sarili niya. Ito ang susunod na antas na dapat niyang marating. Naguluhan si Will dahil akala niya ay kailangan niya ng panlabas na mga spell upang makapag-charge. Nilinaw ni Sheridan na tama siya roon, ngunit hindi iyon ang kabuuan ng katotohanan. Bilang patunay, nakagamit na siya ng iba pang kapangyarihan bukod sa mga spell na kanyang iniangkla. Kaya ang gagawin niya ngayon ay gamitin ang kakayahang iyon. Gumuhit si Sheridan ng isang mahiwagang bilog gamit ang kanyang wand at ipinaliwanag na sa pamamagitan ng paggunita sa kasaysayang nakatali sa kanyang dugo at alaala. Magagawa niyang mag-charge nang hindi umaasa sa mahika ng iba. Ito ay magiging bagong uri ng pag-charge, isang kapangyarihang nakabatay sa emosyon. Hindi na nag-aksaya ng oras si Sheridan at itinulak si Will sa loob ng magic circle. Ipinaalam niya na mula sa sandaling iyon, ibubuhos niya ang kanyang kapangyarihan sa lock at gagabayan siya patungo sa isang tiyak na lugar. Doon, kailangan niyang alalahanin ang kanyang pinagmulan, at iyon ay kanyang uukit sa kanyang katawan at isusulat sa kanyang alaala. Itinutok ni Sheridan ang kanyang wand sa pilat sa likod ni Will at binigkas ang isang panata upang itago ang ipinagbabawal na tunay na pangalan ng sandata at sundan ang iginagalang na dugong pinagmulan. Tumugon ang magic circle sa panatang iyon. At sa isang iglap, nabuksan ang lock ng mga alaala ni Will, na nag-activate ng tinatawag na Dwarf History. Biglang lumubog si Will sa loob ng magic circle, nahulog sa tila walang katapusang hukay kung saan lumilitaw sa kanyang harapan ang lahat ng kanyang alaala. Mabilis ang lahat, at bago pa niya maunawaan ang nangyayari, nagising siya sa isang makulay na parang bulaklak na parang hardin. Nagtataka siya kung nasaan siya at ano ang nangyari. Doon, nakita niya si Alf Arya noong kanyang kabataan na tumatakbo papunta sa kanya at tinatanong kung siya ba ay maayos. Inilahad nito ang kanyang kamay at sinabing delikado ang kagubatan, kaya dapat silang maghawak kamay. Hindi pa rin lubos na makapaniwala si Will sa kanyang nakikita, ngunit nginitian siya ni Alf Arya at sinabing poprotektahan siya nito. Samantala, kinausap ni Julius si Sheridan upang malaman ang nangyayari, dahil 6 na araw na mula nang mawalan ng malay si Will at hindi pa rin siya nagigising.
Mahinahong ipinaliwanag ni Sheridan na malalim na ngayon ang pagpasok ni Will sa kanyang mga panaginip dahil binigyan siya ng kanyang mahika ng pagkakataon upang balikan ang kanyang nakaraan. Tinanong ni Julius kung makakatulong ba talaga ang pag-alala sa nakaraan upang makuha ang bagong kapangyarihan. Inamin ni Sheridan na kahit siya ay hindi ganap na sigurado. Dahil ang mga espada ay saklaw ni Finn. Gayunpaman, nilinaw niya na wala siyang intensyong kontrahin ang pamamaraan ni Finn. Ngunit pagdating sa pag-uutos sa kalangitan, may iba pang pamamaraan. Ipinaliwanag niya na ang kasaysayan ay bumubuo sa katawan, at ang mga bakas ng patuloy na ugnayan ng wand at sword ay nakaukit dito. Kaya kailangang sundan ni Will ang mga bakas na iyon pabalik sa pinagmulan. Habang nangyayari iyon, nasa loob pa rin ng panaginip si Will at napagtanto niyang muli siyang bata. Maliit ang kanyang mga kamay at paa, ganoon din si Alf-Arya. Napagtanto niya na tila bumalik siya sa nakaraan. Ngunit agad niyang itinakwil ang ideya na maaaring binabalik ni Sheridan ang panahon, dahil imposible iyon kahit gaano pa kalakas ang mahika. Kaya ang tanging paliwanag ay ipinapakita lamang sa kanya ang nakaraan sa anyo ng isang malinaw na panaginip. Habang naguguluhan siya, si Alf-Arya ay pilit siyang kinakausap at sa bandang huli ay napasigaw at tumalon sa kanya, hinihiling na tingnan siya nito. May lungkot sa kanyang mukha habang tinatanong si Will kung may iniisip ba itong ibang babae, dahil palagi itong mabait kina Claire at sa iba pa sa ampunan. Agad itong itinanggi ni Will at sinabing tumutulong lamang siya sa kanyang ama. Ngunit nagreklamo pa rin si Alf-Arya at sinabing hindi niya ito patatawarin kung siya ay magloloko. Napagtanto ni Will na mas selosa at makasarili pa si Alf-Arya noon kumpara ngayon, ngunit hindi niya ito sinabi. Sa halip, tinanong niya kung ano ang maaari niyang gawin upang mapatawad siya. Tumigil si Alf-Arya sa pagsigaw at sinabing yakapin siya nito. Sumunod si Will at hinaplos ang ulo niya, na nagdulot ng nostalgia sa kanya dahil palagi siyang inaalo noon ni Alf-Arya sa ganitong paraan. Pagkatapos kumalma, hinawakan ni Alf-Arya ang kamay ni Will at dinala siya sa loob ng kagubatan, masayang sinasabing na puno na siya ng willpower kaya maaari na silang lumaban sa mga halimaw. Nag-alala si Will at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Alf-Arya na may kakaibang halimaw sa kagubatan na nagdudulot ng problema sa kanilang ama. Kaya kailangan nila itong talunin. Mariing tumutol si Will dahil delikado ito at hindi siya marunong gumamit ng mahika. Ngunit napagtanto niya na ang kanyang boses ay sumusunod lamang sa nakaraan, dahil ito ang sinabi niya noon. Ipinakita ni Alf-Arya ang isang aklat na mahalaga sa kanilang dalawa at sinabing magbibigay ito sa kanila ng lakas ng loob. Napagtanto ni Will na ang aklat na iyon ay The Adventures of Damon, na labis na minahal ni Alf-Arya at naging dahilan ng kanilang pangakong sabay nilang papanoorin ang paglubog ng araw. Habang binabasa ni Alf-Arya ang kwento tungkol sa mapagmataas na bayani at sa kulay pulang kalangitan, unti-unting napapansin ni Will na tila kahawig ni Finn ang ilustrasyon ng bayani. Ngunit itinuring niya itong imahinasyon lamang. Dahan-daang nakatulog si Will habang nakikinig, at pinahigi siya ni Alf-Arya sa kanyang kandanggan. Naramdaman niya ang kapayapaan ng sandaling iyon. Ngunit bigla niyang napansin na tila lumalapit si Alf-Arya sa kanya na parang balak siyang halikan. Nagulat siya at bago pa magdikit ang kanilang mga labi, nagising siya. Pagmulat niya, agad siyang binati ni Alf-Arya at tinanong kung ano ang ginagawa nito. Nag-alala si Alf-Arya at nagsinungaling na may tinatanggal lamang siyang dumi sa mukha niya. Habang patuloy silang naglalakbay, unti-unting nagdilim ang kapaligiran ng kanyang panaginip. Napagtanto ni Alf-Arya na may digmaan sa lugar na tinatawag na Regard, at mula roon ay nagmumula ang mga halimaw. Habang lumalalim ang alaala, unti-unting naaalala ni Will na 10 taon na ang nakalipas, pumunta sila ni Alf-Arya sa kagubatang ito sa likod ng ampunan. Sa gitna ng laban, inatake sila ng isang halimaw na tila lobo ngunit may kristal sa katawan. Napagtanto ni Will na ito ay hindi tunay na halimaw kundi isang nilikhang sugatan mula sa mahika. Ngunit walang oras upang mag-isip dahil sumalakay ito. Gumamit si Alf-Arya ng mahika at lumikha ng mga kopya ng sarili niya upang umatake. Ngunit napigilan ang lahat ng kanyang atake ng isang hindi nakikitang harang, at bumalik ang mga ito sa kanya. Nasugatan si Will at napagtanto na kaya nitong salagin ang mahika. Sa kabila ng sugat, sinubukan niyang protektahan si Alf-Arya. Sa huli, sinakripisyo niya ang sarili upang iligtas ito. Nang muli siyang magising sa panaginip, nakita niya ang pinagmulan ng lahat,
ang kanilang unang ugnayan at ang kapangyarihang tinatawag niyang espada. At sa wakas, bumalik siya sa realidad at iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niya si Julius na nagmamadali at sinabing 6 na araw na siyang walang malay. Sinabi rin nitong malapit na ang second bloom. Napangiti si Sheridan at tinanong si Will kung naunawaan niya ang nasa loob niya at kung kaya niyang alalahanin ang mga landas na kanyang tinahak. Ngayon, buong kumpiyansang sumagot si Will na kaya niya. Kaya't handa na siya para sa ikalawang pamumulaklak.